Sabay pa natin basahin mga kapatid. Wherefore I say on today, Their sins, which are many, are forgiven. For she loved much. But whom little is forgiven, the same loveth a little. Amen? Hallelujah! Purihin ang pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Ilabas ang ating pamagat, sister. Hallelujah! Sabay-sabay natin basahin. greater love, much more forgiveness. Hallelujah! Greater love, much more forgiveness. Are you ready to do it? Amen. Praise the Lord! Amen! Hallelujah! Kay buti ng Diyos mga kapatid at naka-incline ang lahat ng kanyang mga mensahe para sa bawat isa sa atin mga kapatid. Makakaupo na po tayo. Hallelujah! At ihanda natin ang ating mga sarili. Hallelujah! Amen. Sa pagsabing I do. So, salamat Tatay Jack sa mensahe ng Panginoon. Hallelujah po rin ang Diyos sa buhay mo. Hallelujah sa bawat isa mga kapatid, no? So, greater love, much more forgiveness. Amen. Amen. Habang daw mga kapatid, hallelujah, nagiging matibay ang pagmamahal mo, lalo din mga kapatid, hallelujah, ang pagpapatawad mga kapatid sa iyong kapwa mga kapatid, no? Para maunawaan natin mga kapatid ang ating mensahe, umpisa natin sa verse 36 hanggang 50. Hallelujah. Ang sabi nito mga kapatid, at ipinamanik sa kanya ng isa sa mga Parisiyo na kumain kasalo niya. So ito mga kapatid, ang Parisiyo mga kapatid, inanyayahan niya ang ating Panginoon na pumunta sa kanyang bahay upang makasalo niya sa pagkain. Hallelujah. Alam natin mga kapatid kung ano ang Parisiyo, di ba? Ang Sadusiyo at Parisiyo mga kapatid, ito silang mga taga-turo ng kautusan o ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah, bihasa sila dito. Alam na alam nila mga kapatid, no? Hallelujah. At siya'y pumasok sa bahay ng Parisiyo at naupo sa dulang. At narito ang isang babaeng makasalanan, mga kapatid. So, ito mga kapatid, kung atin dyan pag-aralan, ito ay sa ibang ano ito mga kapatid ay babaeng patutot o makasalanan mga kapatid, no? Hallelujah. At narito ang isang babaeng makasalanan na nasa bayan. At nang malaman niyang siya ay nasa dulang ng pagkain sa bahay ng Parisiyo, ay nagdala siya ng isisidlang alabastro na puno ng ungginto at nakatayo sa likuran sa kanyang mga paanan na tumatangis. No? Ay pinasimulan niyang dinilig ng mga luha ang kanyang mga paa, ang paa ng ating Panginoon, at ang mga ito'y kinuskus ng buhok ng kanyang ulo. At hinahabkan ang kanyang mga paa at pinapahira ng ungginto mga kapatid, no? Na makita nga ito ng Parisiyo na sa kanya ay nag-anyaya, ay nagsalita sa kanyang sarili na sinasabi, ang taong ito, kung siya ay isang propeta, ay nakikilala niya kung sino at kung ano ang babaeng ito na sa kanya ay humihipo, na siya ay makasalanan. At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, Simon, ako'y may isang bagay na sasabihin sa iyo. At sinabi niya, Guro, sabihin mo, isang may pautang ay may dalawang may utang sa kanya. Ito daw mga kapatid. At ang isa ay may utang na 500 denaryo at ang isa ay 50. Nang sila ay walang maibayad, ay kapwa pinatawad niya. Alin nga sa kanilang lalong iibig sa kanya. No? At sumagot si Simon at sinabi, inakala ko na yaong pinatawad niya ng lalong malaki. At sinabi niya sa kanya, matuwid ang pagkahatol mo. At paglingon sa babae, sinabi niya kay Simon, nakikita mo baga ang babaeng ito? Ang sabi ng Panginoon kay Simon na Parisiyo, na biyasa sa kautusan, alam ang kasulatan. Ngunit sinabihan siya ng Panginoon dito mga kapatid, no? Pumasok ako sa iyong bahay, hindi mo ako binigyan ng tubig, naukol sa aking mga paa. Kasi sa tradisyon mga kapatid, ng mga Hudyo, hallelujah, kapag may bisita ka mga kapatid, talagang dadalan mo yun ng tubig, asikasuhin mo na linisin ang kanyang paa. Dahil panauhin mo yan mga kapatid sa iyong bahay. No? So yan sa tradisyon ng mga Hudyo. Datapwat dinilig niya ang aking mga paa ng kanyang mga luha, ulang sa Tagalog mga kapatid, at kinuskos ng kanyang buhok. Hindi mo ako binigyan ng halik
Datapwat, siya buhat nang ako'y pumasok ay hindi huminto sa paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo. Datapwat, pinahiran niya ng ungginto ang aking mga paa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ipinapatawad ang kanyang maraming kasalanan, sapagkat siya ay umibig ng malaki. Datapwat, sa pinatatawad ng kaunti, ay kakaunti ang pag-ibig. Amen. Naunawa niyo mga kapatid? Amen. At sinabi niya sa babae, ipinapatawad ang iyong mga kasalanan. At ang mga kasalon niya nakakaupo. Baba, sa dulang ng pagkain ay nagpasimulang nagsabi sa kanilang sarili, sino ito na nagpapatawad pati ng mga kasalanan? At sinabi niya sa babae, iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa pagkabasa ng iyong salita, Panginoon. So dito mga kapatid, ang pangyayaring ito, no? Hallelujah. Ang Saduceo na ito mga kapatid, na may alam sa kasulatan, no, nung nalalaman niya itong tungkol sa ating Panginoon, maaaring pasikat sa mga kapatid na naimbita niya ang ating Panginoon sa kanyang bahay. Amen. Hallelujah. So bilang may taas na posisyon mga kapatid, pagpunta ng Panginoon sa kanyang bahay, hindi niya man lang hinugasan ang paa. Hindi niya man lang inalikan ang ating Panginoon kasi yan ang sa kanilang tradisyon. Na pagbisita talagang ibiso-biso mo. Halik mga kapatid, yan tinatawag na banal na halik ayon sa mga katuruan sa Biblia mga kapatid, no? So hindi niya ito mga kapatid ay inasikaso ang ating Panginoon. Ngunit dumating itong babae na makasalanan, mga kapatid, inasikaso niya ang Panginoon, mga kapatid. Tingnan niyo mga kapatid, ang babae hindi man lang nagsalita. Amen. May makukuha tayo dito mga kapatid, no? So ang babae mga kapatid hindi man lang magsalita, ngunit simula nang dumating siya mga kapatid sa ating Panginoon, iyak na siya ng iyak mga kapatid. Hallelujah. At ang kanyang luha mga kapatid, binasa niya talaga ang luha ng kanyang luha ang paa ng ating Panginoon. No? Sa kanyang kaiiyak mga kapatid, at kinukuskus niya ng kanyang buhok mga kapatid. Tingnan yung ginawa ng babae, mga kapatid. Kaya sa action niya na ginawa, mga kapatid, anong sabi sa kanyang Panginoon? Kahit gaano kadami ang kasalanan mo, pinapatawad kita. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ganon din sa atin, mga kapatid, bilang mga tao, nung tayo ay nasa mundo pa, nung hindi pa natin nakilala ang ating Panginoon. Di ba nung lumapit tayo sa Panginoon, nung tinawag tayo ng Panginoon, nung nag-response tayo sa salita ng ating Panginoon, di ba ang lahat nating kasalanan, mga kapatid, hallelujah, simula pagkabata hanggang sa time na sumunod ka, nag-apply sa buhay mo ng Ebanghelyo ng ating Panginoon, pinatawad lahat yun. Amen. Ganyan kakamahal ng ating Panginoon. Amen. Isipin mo kung gaano ka makasalanan. Isipin mo kung gaano ang kasalanang ginawa mo simula ng bata ka hanggang sa time na sumunod o nag-apply ka sa buhay mo ng death, burial, and resurrection. Amen. Dinilit lahat yan ng ating Panginoon. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga kapatid. Kaya ano pang dahilan upang hindi ka magpatuloy sa Panginoon? Ano pang dahilan upang hindi mo ibigin ang ating Panginoon? Iniibig ba natin ang Panginoon? Amen. Yes, dahil kung hindi natin iniibig ang Panginoon, wala tayo ngayon dito. Amen. Amen? Dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon, mga kapatid, kaya tayo nagpapatuloy sa pagsunod at pagganap ng kalooban ng ating Panginoon. At isa na ito sa kanyang iniutos na huwag nating kaligtaan ang pagtitipon na ito, mga kapatid. Dahil dito tayo, mga kapatid, patuloy na nangag-aralan, natututo tayo sa pamagitan ng ating pagdalo sa bahay panambahan, mga kapatid, lalong tumitibay, lalong, mga kapatid, lumalago ang ating pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Amen. Amen? Thank you, Jesus. Nandyan pa ba kayong mga kapatid? Hallelujah. So mga kapatid, God love us, mga kapatid. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Ganon tayo kaibig ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kahit gaano ka kasama, mga kapatid, kahit gaano kadami ang kasalanan mo, inibig ka pa rin ng Panginoon at binigyan ka pa rin ng pagkakataon at pag-asa na makapanumbalik sa ating Panginoon, mga kapatid, at makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen. Gaano kadami ang kasalanan natin? Bawat isa sa atin. Pero pinatawad ng Panginoon dahil sa pag-ibig niya. Amen.
Binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon kung paano magpatawad mga kapatid. Ganon din ang bawat isa sa atin. We need to love one another. We need to forgive one another mga kapatid as the Lord forgive us also. Hallelujah. So ang the best way natin mga kapatid, the more you love God, the more the forgiveness manifested in your life. Amen. Hallelujah. Handa ba natin gawin yan mga kapatid? Amen. Ayaw nyo na nga ito. Yes, Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, sa mag-asawa na lang, di ba? The more you forgive your husband or wife mga kapatid, the more love manifested both of you. Amen? Amen. Kaya nadadagdagan ng mga anak. I forgive. Di ba? Dahil sa the more na pinapatawad mo, dahil sa pag-ibig ng bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Dahil sa patuloy mga kapatid ng pagpatawad ng bawat isa sa atin sa kanya-kanyang asawa mga kapatid. Hallelujah. Nadadagdagan ang mga anak. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mercy, mag-ingat. Praise the Lord. Pero aksidente lang daw mga kapatid na pagmamahal. Di bale sa susunod sadyain na. Hallelujah. Praise the Lord. So ganun tayo mga kapatid sa mag-asawa, the more mga kapatid na nagpapatawaran kayo sa isa't isa, the more ang pag-ibig nyo sa isa't isa. Ganon din sa magkakapatid, mga kapatid, no? Hallelujah. So sa ating mga kapatid pagkamali at pagkakasala, dahil hindi tayo perfecto mga kapatid, dapat laging nagmamanifest mga kapatid ang forgiveness. Amen. Kasi isipin natin mga kapatid, kung gaano ako kamakasalanan, ay pinatawad ng Panginoon. How much more ang iyong kapatid, ang iyong kapwa, ang iyong asawa o mahal sa buhay, hindi mo kayang patawarin? Hallelujah. Thank you, Jesus. In Matthew chapter 18 verse 21 to 22, na magkagayo lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpong-pito. 70 times 7. Hallelujah. Ganyan mga kapatid ang sabi ng Panginoon kung gaano mo patawarin ang iyong kapatid. Ilang bisis pa lang nagkamali, nagkasala ang kapatid mo sa iyo, o nung ang asawa mo mga kapatid, hindi mo kayang patawarin? 70 times 7, 490. 490 na magkasala ang kapatid. Ilang bisis pa lang nagkasala. Ilang bisis ka 490 na pastor. 490? Ang sabi ng Panginoon, sa isang araw. 490 magkasala sa isang araw. Ang sabi nga ng Panginoon, hallelujah, magkasala man daw ng paulit-ulit sa iyong kapatid at lumapit siya na humingi ng tawad ng paulit-ulit, patatawarin mo pa rin. Yan ang dapat nagmamanifest sa atin bilang mga Kristiyano. Pahawakan naman nila. Amen? Doon ang Panginoon ay napako mga kapatid. Baka mamiyasa, di ba? So ang Panginoon mga kapatid habang nakapako, ang sabi niya, di ba? Forgive them. For they do not know what they are doing. Pero sa atin nakakaalam na huwag kayong mamiyasa. Dahil alam na natin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, hallelujah. Although na panghawakan nyo, ay, patawarin naman ako na pala ng 490. Magkasala nga ako sa kanya ng 300. Araw-araw. Di ba? Hallelujah. 489. Praise the Lord. Tanda natin mga kapatid, sa ating bilang mga apostolik, yung mananampalataya mga kapatid, don't treat people as bad as they are. Amen. Amen? But rather, treat them as good as you are. Amen. Huwag mong sabayan ang kasamaan nila. Huwag mong sabayan ang kanilang mga ginagawa na pagkakamali o yung mga ginagawa nila na makasanlibutang gawain. Ikaw ay mananampalataya na apostolikong mananampalataya pa mga kapatid. Tagasunod ng ating Panginoon. Maging halimbawa tayo mga kapatid. Sa testimony ng mag-asawa mga kapatid, dapat nagiging halimbawa. Huwag natin pilitin. Dahil hindi mga kapatid namimilit ang ating Panginoon. Ang importante, ma-share nyo ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. Kapatid, nung ako nagbakasyon mga kapatid, nung
umaccept din ang aking mga mahal sa buhay. 23 souls ang nabaptize ko doon sa pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, nung nagbakasyon ako mga kapatid, saglit lang yun mga kapatid dahil limited ang time ko. Mga kapatid, kaya nung nag-text ako, nag-preach ako, direct to the point mga kapatid. Hallelujah. No? Although ang mga gusto ko mga kapatid na yung gustuhan ko na yung dalawa kong kapatid na lalaki, kung nanonood sila mga kapatid, no? Hindi pa yung mga kapatid sumunod nagpabaptize. Pero hindi ko sila pinilit. Pero ang aking mga kapatid na babae, mga kapatid, lahat na nabaptize maliban yung nasa Manila. At saka, palit tatlo sa kapatid kung hindi nabaptize. Pero yung iba nabaptize na mga kapatid. So, yun lang, pinipid ko pa rin sila doon sa group mga kapatid dahil walang church doon sa amin. No? Malayo mga kapatid at hindi sila mag-aksaya ng pamasahe na 200, 300 per person para makarating doon. No? So, ganun mga kapatid, kaya doon, pagdating nyo doon talagang battle. Amen. So, purihin ng Panginoon, if God's will na makauwi kami ulit doon at doon na kami magstay mga kapatid, ay sila naman ang mag-feed namin ng salita ng Diyos na madala sa Panginoon. Kaya magpakatatag na kayo, magpakatibay na kayo kasi hindi tayo mga kapatid permanente sa lugar na ito. Kung kayong maiwan dito, paano ngayon yan? Kayo pagkatiwalaan ng Panginoon, kung hindi kayo natuto, hindi kayo nagpapagamit, hindi nyo sinasanay yung sarili nyo na para magamit para sa kapurihan ng Diyos. Amen. Amen? Kaya mga kapatid, kapag inassign kayo, pribilehiyo lang yan. I-grab nyo mga kapatid. Hindi lahat nabibigyan yan. Amen? Palakpak muna sa Panginoon. So kahit may karapatan ka mga kapatid na gumanti dahil nasaktan ka, dahil inalipusta ka, siniraan ka mga kapatid, na biktima ka, lagi nating tandaan mga kapatid, karapatan mo na gumanti bilang tao. Ngunit bilang mga apostolikong mananampalataya, ipapasa Diyos natin parati. Hayaan natin ang Diyos ang gumanti para sa iyo. Hayaan natin ang Diyos ang maglaban para sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Ganyan ang tunay na mga anak ng Diyos. Ang tunay na mga apostolikong mananampalataya, hindi gumaganti ng masama sa masama, kundi mga kapatid dinadaig, hallelujah, ng kabutihan ang kasamaan. Kaya kabutihan dapat ang na-apply sa ating buhay bilang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kaya mo ba nanay? Kahit binugbog ka nanay ay praise the Lord. Yan, natatandaan ni nanay. Hallelujah. Kahit binugbog ka nay, hallelujah, forgive them. Mga kapatid, dahil yan ang gusto ng ating Panginoon na magmamanifest sa buhay natin bilang tagasunod ng ating Panginoon Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Dahil mga kapatid, the Lord said, vengeance is mine. Hayaan natin ng Panginoon na lumaban para sa atin. At alam natin kapag ang Panginoon ang gumanti, mga kapatid, sigurado yon. Sure full yon na walang makakadaig, na walang makakatalo. Mga kapatid, dahil righteous, mga kapatid, ang judgment ng ating Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Matthew 5:44, ang sabi nga sa verse ni Sister Ima kanina, mga kapatid, love your enemy. Kaya mo bang ibigin ang kaaway mo? Amen. Nagagawa na ba natin? Amen. Amen. Bilang may pamilyadong tao mga kapatid, ang numero unong kaaway natin ang asawa natin. Amen. Dinadala. Kaya I love my wife, I love my enemy. Amen? Dahil siya ang una mong kaaway. So ibigin mo pa rin dahil yan ang gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya aido ka ng aido. Di ba? Tatay Jack, tamang-tamang mensahe mo para sa'yo. Kaya mag-aido ka na huwag mo nang gawin. Hallelujah, hindi nararapat sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Luke 6:28. Hallelujah. Pagpalain ninyong sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyong lahat ang sa inyo'y lumalait. Amen. Pero mo, ipanalangin mo pa mga kapatid ang lumalait sa iyo. Kaya ba natin gawin yan? Yes. By the grace of God. Amen. Sa tulong ng ating Panginoon, kaya natin gawin dahil ang Diyos ang nagbibigay sa atin, mga kapatid, ng kalakasan kung paano natin gawin at gampanan ang pinapagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Romans 12:20-21. Kaya kung ang iyong kaaway ay magutom, pakainin mo. Kaya mo bang gawin? Nakalasunin, pastor. Amen? Kaya mga kapatid, sa mga nagluluto,
Si Sisilda, lagi tayo pinapakain mga kapatid ng puto at kutsinta. Hindi ibig sabihin niya ng friend niya tayo. Sinusunod niya lang na ito dahil kaaway ka niya. Kaya gusto ka niya busugin ka ng busugin. Dahil yun ang utos ng ating Panginoon. Kaya hindi porket pinapakain kay kaibigan mo na siya. Kaaway ka niya, sinusunod niya lang ang pinapagawa ng Diyos. Amen. Hallelujah. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Kaya hindi lahat mga kapatid, ang dinadala ni Brad Gilbert ng mga soft drinks dito ay kaibigan niya. Kaaway ka niya, kaya gusto ka niya painumin ng painumin para magka-diabetes ka. No? Sinusunod lamang ng ating mga kapatid ang pinapagawa ng ating Panginoon. Amen? Ngunit mga kapatid, dahil mahal tayo ng ating mga kapatid, huwag natin mga kapatid na ang sinasabi dito na akala mo mga kapatid masama. Ngunit mga kapatid, laging nagmamanifest ang pag-ibig. Kaya mga kapatid, ang pagluluto sa atin na may pagmamahal, kahit mga kapatid na anong klase luto, masarap pa rin. No? Minsan mga kapatid, kahit na nasunog ang luto, masarap pa rin yan para sa asawa mo. Di ba? Kaya kainin mo kahit itlog lang, 16. No? Yan ang pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Amen? Hallelujah. So dito mga kapatid, painumin mo daw sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ay binubunton mo sa kanyang ulo. Amen. Hindi ito literal na baga na nandoon. Baga literal nyo, baga pala ng apoy. Lagyan ko ng baga ng apoy. Ang aking kaaway. No. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ginagawa mo ito sa kanya, makukunbik siya ng kanyang sarili na ginagawan kanya ng kasamaan. Ngunit minamahal mo pa rin siya, iniibig mo pa rin siya, pinapanalangin mo pa siya, at pinapatawad mo pa siya. Amen? Hallelujah. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ang sinasabihan dito mga kapatid, ang bawat isa na sa atin na tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit gaano kasama si Brad Fernando, pinapatawad pa rin natin. Minamahal pa rin natin siya. Di ba? Kahit ganun ka lang, Brad Fernando, mahal ka namin. Hindi ka namin pinapababayaan dahil yun ang utos ng Panginoon. Pero kung hindi na utos ng Panginoon, halilang magbubugbog ka ng wala sa oras. Brad Fernando. Basta may budget ka, may budget pa ka. Charles? Sorry for now. Close Praise the Lord. Hindi, may trabaho na. At least may trabaho ka na. Kaya pangawakan mo na yan, Amen. Brad Fernando. Di ba, kinli mo na yan? Sa tagal-tagal, ilang taon kang hindi nakapagtrabaho ng maayos? 4 years? Bakit kayo sa 4 years ngayon ka lang nagpa-pray? Di ba? Kayo mo lang nag-claim. Kayo nag-claim. Huwag kasi tayo magmalaki, magmataas na akala natin kaya natin. Kailangan pa rin na ang tulong ng bawat isa sa atin. Amen. Ang panalangin ng bawat isa sa atin. Kahit ako, kahit sino sa atin mga kapatid, kailangan magpanalangan sa isa't isa. Amen? Hallelujah. So huwag kang padaig sa masama, kundi bagpos daigin mo ng mabuti ang masama. Ito na dapat tayo, mga kapatid. Hallelujah. At lagi natin tandaan mga kapatid, lahat ng lumalapit sa Panginoon, pinagbibigyan niya. Ayon sa kanyang kalooban. Naniniwala tayo doon? Na lahat ng lumalapit sa kanya? Kahit demonyo? Walang nag-amen sa inyo? Walang nag-aido? Amen. Ha? Hindi nyo alam ang kwento tungkol sa baboy? Ha? Tingnan natin mga kapatid. Ang sabi mga kapatid, hindi kayo nag-amen ha? Matthew chapter 8 verse 31 to 34. Hallelujah. So sabi dito, at namanig sa kanya ang mga demonyo. Namamanig bang demonyo sa Panginoon? Dito mga kapatid, no? Na nagsasabi, kung kami palalayasin mo, kasi dito mga kapatid, sa time na ito, no, gusto palayasin ng Panginoon ng mga demonyo doon sa tao na inalihan ng demonyo. Na napakarami nila. Legion mga kapatid, nang ibig sabihin ng legion, either 3,000 to 5,000 na individual na nandoon sa kanyang katawan. O, 3,000 to 5,000 na demonyo ang nandoon sa loob ng taong yon. Kaya wala sa kanya makakadaig mga kapatid. Tanging ang Panginoon lang, no? Sabi dito, kung kami palayasin mo, ay paruruunin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito ang mga
Ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa hangin, sa bangin, hanggang sa dagat, at nangamatay sa tubig. At nagsitaka sa mga tagapag-alaga sa mga yaon, at nagsitungo sa bayan, at sinabi ang lahat ng mga nangyari, at ang hinatnan ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus, at pagkakita nila sa kanya ay pinamanikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan. So dito mga kapatid, hallelujah, kahit ang mga demonyo ay pinag-aano na din ng ating Panginoon, pinagbibigyan. At nangyayari yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Bakit kami pagsubok? Bakit kami problema? Bakit natatalo ka? Pinapahintulot din ng Panginoon na nagpapaalam ang demonyo. Sa tulad mo at tulad ko na mananampalataya, mga kapatid, bago tayo galawin ng demonyo, kailangan niya muna magpaalam sa Panginoon. Ngayon, mga kapatid, hallelujah, nagpapaalam sa Panginoon, pinagbibigyan ng ating Panginoon, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang gagawin natin, mga kapatid, lalo tayong kumapit sa Panginoon, manalangin sa Panginoon. Dahil kapag manalangin ka sa Panginoon, mas pagbibigyan ka ng Panginoon kisa sa demonyo. Mga kapatid, dahil mas mahal tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak kisa sa demonyo na kaaway ng ating Panginoon. Kaya ang ginagawa natin mga kapatid, no? Ang mga kailangan natin pinagbibigyan ng Panginoon dahil mas pakikinggan ng Panginoon ng kanyang mga anak kisa sa mga demonyo na kaaway ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. So pinagbibigyan din ng Panginoon ng demonyo. Kaya pagka mga kapatid, ikaw ay nakakalabag sa ating Panginoon, di ba? Ang sabi ng demonyo, kagaya kay Job, ang sabi ng demonyo sa Panginoon na si Job daw ay test niya. So pinagbibigyan ng Panginoon. Ngunit kung ikaw na mananampalataya sa time natin ngayon, binigyan na tayo ng Panginoon ng knowledge and wisdom kung anong dapat natin gawin, mga kapatid. Ipanikluhod mo, ipanalangin mo, di ba sinasaway natin na ang lahat ng gawa ng demonyo sa ating mga buhay, we rebuke it in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Yun ang dapat natin gawin para hindi makapanaig ang gawa ng diablo sa ating mga buhay. Lalo na sa tulad nating mananampalataya. Gusto-gusto tayong ibagsak ng Panginoon. Kaya marami ang pinapadala ng Panginoon na mga marites, na mga chismuso, na mga bali-balita, mga kapatid. Either sa sarili mo, sa personal mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kilala at kaibigan mo, mga kapatid. Ginagamit yan ng kalaban para ibagsak ang ating pananampalataya. Ngunit ang the best way, mga kapatid, dahil tayo, mga kapatid, nung tinanggap na ng ating Panginoon, nilinis na tayo ng ating Panginoon, the best way na gawin mo, lalo kang lumapit sa ating Panginoon, lalo kang manikluhod, lalo kang, mga kapatid, manalangin, lalo mong sundin at gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Hallelujah, kahit ang sabi nga kanina ng ating kapatid sa testimony, na hindi man natin alam kung anong nangyayari sa atin, magtiwala pa rin tayo sa Panginoon, manalig pa rin tayo sa Panginoon, dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay na nakakabuti sa bawat isa sa atin. Amen? Ganun dapat tayo, mga kapatid. No? Hallelujah. So dito sa pangyayari na yan, mga kapatid, tingnan mo, kapatid, ang mga tao na nandun, nung nalaman nila na ang inalihan ng demonyo pinalayas ng Panginoon at napunta sa baboy, mga kapatid, anong ginawa nila sa Panginoon? Pinalayas nila ang Panginoon. Hallelujah. So sa pangyayari na yan, mga kapatid, no? People care about their economic rather than deliverance of the people. No, mas gusto pa nila doon na hindi maano yung kanilang mga pag-ari kaysa doon sa tao na pinalaya ng ating Panginoon. Minsan ganyan, mga kapatid, ang tao. Lalo na sa time na ito, mga kapatid, ang Sadusiyo dito na ano ng ating Panginoon o Parisiyo na ito, mga kapatid. No? Kasi sila, mga kapatid, mas gusto nila ang may pakikinabangan sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung hindi higit ang katwiran nyo sa katwiran ng mga Parisiyo at Sadusiyo, sa anumang paraan na hindi kayo makakapasok sa karyan ng Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. They concern about material things over spiritual things, mga kapatid. No? Ganun ang mga Parisiyo at Sadusiyo. Ngunit sa tulad nating mga mananampalataya, mga kapatid, kapag ka mayroong pinalaya ang ating Panginoon, di ba, dapat natutuwa tayo, Amen. nagagalak tayo. Kapag nakita mo, mga kapatid, ang iyong kapatid, hallelujah, na mananumbalik sa ating Panginoon, magagalak tayo, mga kapatid. Hallelujah. Dahil yan ang gusto ng ating Panginoon. No? So we need to carry one another burden, mga kapatid. We are brothers and sisters in Christ. Ang sabi ng Galatians 6:1 hanggang 2, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway,
kayong mga sa Espiritu, Ay, ay inyong papanumbulikin ang gayon sa Espiritu ng kahilingan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka na ikaw naman ay matukso. Kaya nga dapat naman napakahalaga ng ating mga kapatid ng pray one another. Amen. Dahil maaring, hindi porket ako pastor o leader, no? Pwedeng matukso, mga kapatid. Kaya ipanalangin, kaya ang unang inaatake mga kapatid ng kalaban, either yung pastor o yung leader. Kasi pag bumagsak ang pastor, bagsak ang kongregasyon. Amen. Lalo na kung mahihina pa mga kapatid ang mga membro. Amen. Amen? So, we need to pray one another. Even your pastor o yung ating mga leader, o ating mga mentor, pray for them, mga kapatid, for God's guidance and protection sa kanilang buhay. Amen. Amen? Hallelujah. So, sabi dito mga kapatid, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Yan ang utos ng ating Panginoon, mga kapatid. We need to carry, mga kapatid, burden of one another. Amen? Kaya nga sa bawat kaluluwa, mga kapatid, no? Dapat, mga kapatid, huwag natin hayaan na sila, mga kapatid, ay mawala. Ba? Panalangin natin, encourage natin. Kaya ganoon na rin ginagawa natin dito, mga kapatid. Although minsan nasasaktan sila ng salita ng Diyos, mga kapatid, but it's okay. Para yan sa kabutihan ng bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. So a Christian who does not read and learn from God's word, mga kapatid, can still cry, sing, dance, jump, and run, but they will definitely not grow. Naniniwala kayo doon? Kaya mga kapatid, hindi, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi lang yung pupunta ka dito, sasayaw ka lang dyan, aawit, magtugtog, hallelujah, tatalon, hallelujah, mag-alay ng awitin, nandyan sa kinaupuan mo, hindi lang ganon. Kundi mga kapatid, lalo tayong magpakatibay, mga kapatid, sa ating relasyon sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga banal na salita. Kaya tinuturuan tayo, hallelujah, sinasaway tayo, nire-rebuke tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid. It's okay lang yan. It is for your own good, mga kapatid. Para sa paglago yan ng spiritual na pananampalataya mo. 2 Peter 3:18, mga kapatid, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. No? Grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. So kanino dapat tayo, mga kapatid, magpag-grow? Sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya huwag tayo maghanap, mga kapatid, ng church na marami na tinuturo, mga kapatid, ang pag-ibig lang, na tinuturo, mga kapatid, mga prosperity gospel, na hindi nagsasaway ng kasalanan, mga kapatid. Pag ganyan ang church, mga kapatid, umalis ka na doon dahil hindi ka lalago doon. Dahil, mga kapatid, walang, hallelujah, epekto yon sa iyong kaluluwa. Amen? Ngunit, mga kapatid, kapag napunta ka sa ganitong uri ng iglesia na sinasaway ang pagkakasala at pagkakamali mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Dahil mahal ka ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na mabago ang buhay mo. Gusto ng Panginoon na maging incline, mga kapatid, ang iyong relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod at pagtupad natin ng Kanyang pinag-uutos. Amen? Hallelujah! At lagi natin tandaan, mga kapatid, ganito na ako. Di ba? Ganito na ako nung nakilala nyo. Hindi na ito mababago. Lagi natin tandaan, mga kapatid. Hallelujah. Never change the Bible to make it agree with what you believe. Amen. Amen. Huwag mo hayaan na mabago ang Biblia dahil lang doon sa pananiwala mo. Amen. Amen? Dahil lang doon sa pinaninindigan mo. Amen? Hallelujah. But rather, mga kapatid, change what you believe until it agrees with the Bible. Amen. Yun ang dapat natin gawin. Na mabago ang ating mga paninindigan, ang ating mga pinagdilaban. Dito na ako pinanganak, dito na ako mamatay, dito na ang buong pamilya ko. Hanggat hindi, mga kapatid, naka-inline sa banal na kasulatan, mga kapatid, unti-unti mo yan ipabago sa Panginoon. Hanggang sa masunod mo na ang pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya hindi lang tayo nakastop doon, mga kapatid, sa Acts 2:38.
Yun lamang ang start ng spiritual battle mo. Kaya sa pangyayari sa buhay natin na although, ay binigyan ako ng sakit ng Panginoon, nangihina ako. Ito si part, mga kapatid, ng spiritual battle mo. Dapat may gagawin ka dyan. Nagkasakit ako, may problema ako, wala akong trabaho. Naapektuhan ng spiritual na pananampalataya mo sa Panginoon. May gagawin ka. May gusto ng Panginoon na matutunan ka. Dapat matuto kang manalangin. Matuto kang lumapit sa Panginoon. Matuto kang manikluhod sa ating Panginoon. At hilingin sa ating Panginoon. Dahil hindi siya madamot. Amen. Amen? Proven yan. Sa mga testimony ng bawat isa. Na akala mo wala ng pag-asa pa. No? Pero kita mo kung paano kikilos ang Panginoon. Amen. No? Hallelujah. Kaya niyang baguhin, ayusin ang anumang ating kinakaharap sa isang iglap lang. Amen. Ganyan ang Diyos na ating sinasamba. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, kapag may manumbalik mga kapatid dito, sa halip ng kapatid, kutyain mong mga nakaraan niya sa buhay, yung mga kasalanan ginawa niya, yung pag-backslide niya mga kapatid, dapat magpasalamat pa tayo sa Panginoon. Amen. Dahil sa isang kaluluwa na nanumbalik sa ating Panginoon. Amen. Sa langit niya mga kapatid, nagpipista pa. Yes. Nagkakasayahan pa, nagkakaroon ng malaking kagalakan sa langit. Ganon din dito mga kapatid. Kapag may manumbalik yan na mga backslider mga kapatid, dapat magpaparty pa tayo. Yan. Di ba? Lord. Dapat mayroong mag-sponsor. Di ba? Magpa-ice cream tayo kapag may manumbalik na isang backslider na nambalik muli sa ating Panginoon. Dahil yan kapatid, ang inano sa atin ng Panginoon, tinuruan tayo ng Panginoon na magkaroon ng kagalakan sa isang kaluluwa na manumbalik sa Panginoon. Kung sa langit mga kapatid, gaano kadami doon mga kapatid ang anghel. Nagkakasayahan sila lahat doon. Dahil sa isang tao na katulad mo at katulad ko na nanumbalik sa Panginoon. Amen? Kaya ipagpasalamat natin. At kung mayroong kaluluwa, mga kapatid, na nagkamali, nagkasala, mga kapatid, at nanumbalik dito, gusto manumbalik sa Panginoon, tapos ikaw mismo, mga kapatid, ayaw mo, ikaw ang pumunta, mga kapatid, at manikluhod dito. Amen. Dahil nagkakamali ka sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag natin sabihin, matagal na yun, bakit hanggang ngayon binibibi ni Pastor? No? Hallelujah. Ang tagal na yan dito sa bahay Panambahan, bakit hanggang ngayon? Ako nga, bago lang, bakit ngayon? Hindi na ako inano ni Pastor noon, nung bago-bago pa, talaga niya sa kaso ko ni Pastor nung tumagal-tagal na. May dumating na nagwapo, pangit, nagwapo na pangit yan. Bakit yun ang inasikaso ni Pastor? Huwag tayong magsilos doon mga kapatid, at huwag tayong magalit, dahil mga kapatid, mapalad ka. Kapag pinapabayaan ka na ng pastor o ng leader mo, na nakakatayo ka na sa sarili mo, dahil hanggang ngayon, kahit bago ka, hindi ka bunjing. Amen. Hindi ka bibi Christian. Ano bang ginagawa ng kapatid sa bibi? Di ba? Nalalayan. Kaya kung pinapabayaan ka na ng pastor mo na tumayo sa sarili mo, na mag-work out ng sarili mong kaligtasan, mga kapatid, mapalad ka dahil nakikita ng pastor mo, ng leader mo, na ikaw ay lumalago na sa pananampalataya mo, na ikaw ay pinapabayaan ng pastor, mga kapatid. Kaya huwag tayong magsilo sa mga binibibi ng pastor. Ibig sabihin niya, kapatid, hanggang ngayon matagal ka na, binibibi ka pa rin. Sa laki mo na yan, sasabihin mo, Mami, Didi, hindi ka ng ganon sa ating, sa tanda mo na yan. Huwag tayong manatili sa pagiging baby Christian. Amen? Magpakalago na tayo, mga kapatid, no? Tayo, hallelujah. At ang sabi mga kapatid na kailangan higitin natin ang katwiran ng mga Parisiyo. Ang sabi mga kapatid ng Matthew 5:20, hallelujah. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi higit ang inyong katwiran sa katwiran ng mga iskriba at mga Parisiyo, sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa karya ng langit. Biro mong sabi ng Panginoon mga kapatid, no, ang iskriba at Parisiyo, biyasa yan sa kautusan, sa katuruan, mga kapatid, biyasa yan sa kasulatan ni Moises, mga kapatid. Yung yung 5 books of Moises, mga kapatid, no? Nandun, mga kapatid, biyasa sila dyan sa pagtuturo
Ngunit ang sabi ng Panginoon, hanggat hindi nyo nahigitan ang kanilang katwiran, mga kapatid, o yung pamumuhay nila na righteousness sa harapan ng ating Panginoon, sa anumang paraan hindi kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil mga kapatid, ang mga Parisiyo at Sadusiyo, mapagmalaki kagaya ng sample natin kanina. Dahil akala niya dahil siya nag-anyaya sa Panginoon, hindi niya pwedeng gawin yung pinapagawa ng Panginoon na kailangan mong halikan ng ating Panginoon, kailangan mong hugasan ng paa, mga kapatid. Hindi yung ginampanan ng Parisiyo, ganyan ang ugali ng Parisiyo. Kaya huwag kang manatiling Parisiyo, mga kapatid. Kaya ang karunungan at kalaman, mga kapatid, hindi lang nilalagay dito. Sinasa puso yan at sinasa buhay. No? Kaya kapag ikaw, dinalalagay mo lang dito, mapagmalaki ka, mapagmataas ka. Mga kapatid. Kaya ganyan na ganyan ang binabagsak ng Panginoon. Kaya kung ayaw mo bumagsak, mga kapatid, manatili kang magpakumbaba at hayaan mo ang Panginoon ang siyang mag-lift up sa iyo. Amen. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya wag natin sabihin, mga kapatid, na wala na akong pag-asa. Hindi na ako mapatawad dahil sa dami ng kasalanan ko, sa dami ng pinatay ko, sa dami ng mga ginawa ko na hindi kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Diba? Rodrigue, ayos ka lang? Praise the Lord. Kahit gaano ka makasalanan, mga kapatid, may pag-asa ka pa rin patawarin ng Panginoon. Ang sikreto lamang lumapit ka sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ng babae. Kita mong babae, mga kapatid, hindi niya pinangalandakan. Dahil alam niya na alam na ng Panginoon kung ano ang buhay niya. Kaya nung nandun pa, mga kapatid, sinasa puso niya, di ba, umiiyak sa sarapan ng ating Panginoon. Pinabasa, biro mo, binasa niya ng luha ang paa ng Panginoon. Ibig sabihin, gaano daming luha ang kanyang iniyak doon sa paa ng ating Panginoon. At pinupunasan pa ng kanyang buhok. Mahaba ang buhok niya kasi hindi niya naman mapunasan yung maiksi. So ibig sabihin, katulad din natin, kasi sa time na yun, kapatid, ng mga babae, talaga nagpapahaba ng buhok. No? Hallelujah! Kagaya ni Mary Magdalene, mga kapatid, kung paano sa mga tinawag ng ating Panginoon. Ang sikreto lang, mga kapatid, sumunod lamang tayo. Kaya kapag tinatawag tayo ng Panginoon, sumunod tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Yun ang the best way na magawa natin, ang pagsunod. Dahil obedience is better than sacrifice. Kaya kita niyo, mga kapatid, kahit ilang demonyong pinalayas kay Mary Magdalene? Ilang demonyo? Wala nakakalam sa inyo? Hindi kayo nagbabasa sa buhay ni Mary Magdalene? 7 demonyong pinalayas doon ng Panginoon. Pero kita mo, mga kapatid, nang sumunod na sa ating Panginoon, mga kapatid, actually, mga kapatid, isa sa doon sa cross. Nakasama nila Mary. No? Habang ang Panginoon doon nakapako, mga kapatid, isa sa nandun. At nung nabuhay na maguli ang Panginoon, siya ang unang pinakitaan ng Panginoon. Gaano sa makasalanan? Si Mary Magdalene ay patutot, mga kapatid. Maliban doon, 7 demonyo na nananahan sa kanyang buhay. No? Pero siya ang ginamit ng Panginoon para magkaroon ng kalakasan ng mga tinawag ng Panginoon na mga apostol. Dahil mga takot sila nung namatay ng ating Panginoon. No? Hallelujah. So mga kapatid, kung nagawa niya ng ating Panginoon, mga kapatid, sa kay Mary Magdalene, magagawa niya rin sa bawat isa sa atin. Kaya huwag mong sabihin walang pag-asa, mga kapatid. Hanggat buhay may pag-asa. Basta lumapit ka lamang sa ating Panginoon. Yan ang pinakasikreto, mga kapatid. Hallelujah. In John chapter 16 verse 13, 15:13. Walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya ba natin gawin yan? Ibibigay mo ang buhay mo para sa kaibigan mo. Kapag nagawa mo yan, mga kapatid, nagawa mong ginawa din ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kaya nyo bang gawin yan? Halimbawa, gumawa ng kasalanan si Tatay Jack, pumatay siya ng tao, gumawa siya ng mga karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon. Ikaw dahil kaibigan mo si Tatay Jack, ikaw ang ako doon na magpakulong, magpabitay, kung bitay ang hatol. Kaya mo gawin? Pero ang Panginoon, ginawa niya yan sa buhay ng bawat isa.
Tayo dapat ang mamatay. Tayo dapat ang mapako. Tayo dapat ang daranas ng ganung uri ng kamatayan. But God, mga kapatid, hallelujah, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin, siya ay bumaba, nagbalot ng laman upang magamit ang kanyang banal na dugo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. So anong maibabalik natin sa Panginoon? Kaya nga habang mas marami ang kasalanan na gawa mo, mas mahigit din, mapatid, ang pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya nga pag sinasaway tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi reason na aalis ka. Dahil sinasaway ka. Amen. Hindi reason, mga kapatid, na lalayas ka. O ayaw mo na. Dahil nasaktan ka sa salita ng Diyos, mga kapatid. At lagi nating tandaan, mga kapatid, no? If you leave your church because you were corrected and did not like it, where are you going to go when God corrects you, mga kapatid? Saan ka pupunta? Magtago ka? Kaya mo bang pagtaguan ng ating Panginoon? Sa palagay mo ba, kapag doon ka sa bahay mo, hindi ka sasaktan sa pagtawag sa iyo ng Panginoon? Gusto mo ba ipalamon sa malaking isda ang bahay mo? Kasama ka doon? Kagaya ni Jonas? Mga kapatid? Saan ka pupunta? Upang hindi ka, mapatid, ituwid pa rin ang ating Panginoon. Kahit saan church ka pupunta. Kung ang pagkakamali at pagkakasala mong ginagawa mo, hindi, mga kapatid, ayon sa kalooban ng Panginoon, sasawayin at sasawayin ka ng salita ng Diyos. Amen. Saan ka pa? Magpasaway ka na at magpaayos sa ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Acts, Hebrew 4:12. Hallelujah. So ito, kapatid, ang sabi dito, ang salita daw ng Diyos, mga kapatid, ay sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasuan at ng utak at padaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Ganyan ang salita ng Diyos. Kaya huwag tayong magtaka pag nasasaktan tayo, mga kapatid, sa salita ng Diyos o pinapalo ka ng ating Panginoon dahil gusto ng Panginoon na mabago ang pananaw mo. Gusto ng Panginoon na maging maayos ka sa kanyang harapan. Kaya inaalis ng Panginoon ang mga hindi ayon sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Kagaya ng sinasabi ng John 15, di ba? Na inaalis daw ng Diyos ang mga sanga na walang pakinabang. Nililinis niya, mga kapatid. No? So, di ba kapag naputulan ka ng isang parte ng katawan mo, masakit? Ganon din ang salita ng Diyos. Kapag nasasaktan ka sa salita ng Diyos, may gusto ang Panginoon na alisin doon sa buhay mo, na ayusin mo, na idulog mo yan sa Panginoon upang kumilos, mga kapatid, ang Panginoon sa buhay mo. Amen? Hallelujah. So, mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, o ng ating mga pastor o leader, mga kapatid, kaya tayo sinasaway, kaya tayo pinagsasabihan, kaya tayo pinapangaralan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. At doon matitest, mga kapatid, ang faithfulness natin. Amen? Magiging faithful ka pa rin ba? Kapag sinasaway ka ng salita ng Diyos, pinapangaralan ka, kapag magiging faithful ka pa rin ba, mga kapatid, kapag may problema ka, kapag may pagsubok ka, kapag wala kang trabaho, magiging faithful ka pa rin ba, Brother Lico? Buhay ka pa naman kahit wala kang trabaho. Di ba? So hindi kami nababayaan ng ating Panginoon. Nakakain ka pa naman siguro ng 3 beses sa isang araw. May merienda pa nga, may ano pa, di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, maging faithful pa rin tayo. Kahit anuman, mga kapatid, ang kinakaharap natin sa mundong ibabaw na ito. Nalala natin, mga kapatid, na ang preaching, mga kapatid, na it's only a season. Amen. Di ba? Kaya season mo ngayon na nandun sa down na down, ang pinaka-best mo, mga kapatid, lumapit ka lalo sa Panginoon. Kumapit ka lalo sa Panginoon. Amen. Dahil alam niya kung ano narapat sa bawat isa sa atin. Amen. Amen? Hallelujah! At sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Psalms 126 verse 5 to 6, sila na nagsipaggasik na may luha ay magsisiyaani na may kagalakan. So ang puhunan natin, mga kapatid, bilang taga-sunod ng ating Panginoon, sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, kasama talagang pagluluha, kasamang pag-iyak,
mga kapatid, hindi lamang yung pag-iyak dahil may problema at pagsubok ka, kundi pag-iyak sa kagalakan, sa presensya ng Diyos kapag napupuspos ka ng banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. So kasama yan, sabi, magsiyaani daw tayo ng kagalakan. Umiiyak man tayo ngayon dito, mga kapatid, sa pagsunod natin ng pinapagawa ng Panginoon dahil hirap na tayo, mga kapatid, no? Ngunit, mga kapatid, ang sabi, mag-aani tayo ng kagalakan pagdating ng time doon sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Yun ang ano natin, mga kapatid. Kagalakan dapat na. Dapat dito na tayo sa kagalakan, mga kapatid, no? Hallelujah. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim. So ito, mga kapatid, binhing itatanim, yan ay salita ng Diyos. Kaya sa paggayo natin, mga kapatid, pagod ka man sa pagpapagal natin, Tatay Jack, sa paghatid sundo, mga kapatid, no, Brad Sunday, o sa bawat isa sa atin, ang time natin, nilalaan natin sa Panginoon, mga kapatid, hindi lahat yan mawala ng kabuluhan dahil may ganti yan sa ating Panginoon. Either mga kapatid, hallelujah, ganti ng physical, no? Pagpalain ka ng Panginoon, physical, financial, at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, mga kapatid. No? At hindi lang yan, yung matanggap natin na crown, dapat doon. Ako, mga kapatid, yun talaga inano ko sa Panginoon, yung crown na matanggap ko sa Panginoon sa pagsunod ko na ito, sa pinapagawa niya sa akin, para sa kanyang kapurihan. Ganun dapat tayo, mga kapatid, no? Siya ay di sasalang babalik na may kagalakan. Nadala ang kanyang mga tangkas, mga kapatid, no? Biro mo. Kasi pagbalik ng ating Panginoon, dala-dala niyang gantimpala ng bawat isa. At ibibigay niya daw ang gantimpala na yon sa bawat isa ayon sa kanilang mga ginawa. Yun sinasabi, mga kapatid, ang ano na yon, gantimpala yun ay para sa mga Kristiyano na katulad natin. Yung mga nagpapagal sa paglilingkod sa Panginoon, yung nagpapagamit para sa kapurihan ng Diyos. Kaya bilang Kristiyano, huwag ka lang taga-upo dyan, mga kapatid. Dahil, mga kapatid, hindi malulugod ang Panginoon pag ganyan ka lang. Hindi ganyan ang design ng ating Panginoon. Ang design ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah, bilang leader, magtuturo ka rin ng mga leader upang sila din ay magamit ng Panginoon para sa kapurihan ng Diyos. Amen? Kaya ganun na lang kayo tinuturuan, pinapatayo. Mga kapatid, darating ang time na mas marunong pa kayo, mas matapang pa kayo kaysa sa pastor nyo, mga kapatid. No? Para dapat mapuri lalo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. So, mga kapatid, ang babae na ito, mga kapatid, ng makasalanan, mga kapatid, hindi man lang siya nagsalita. Hindi man lang siya nagsambit kung anong salita, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Kundi pagdating niya, mga kapatid, iyak lang siya ng iyak. Di ba? Para nakikita ko si Sister Angie. Iyak lang ng iyak yan. Pero alam ng Panginoon ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Alam ng Diyos kung bakit ka umiiyak. Alam ng Diyos kung anong, mga kapatid, ang nais natin na hilingin sa ating Panginoon. Amen. Nakikita natin ng ating Panginoon, mga kapatid, no? So God sees the heart of the woman. Hindi man nagsalita, mga kapatid, pero nakita sa kanyang aksyon. Di ba? Hindi man siya nagsalita, ngunit nakita sa kanyang aksyon ang pagmamahal niya sa ating Panginoon. At ganun din siya minahal ng ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kahit gaano kadami ang kasalanan mo, your sins are forgiven. Amen. Lord. Ganun ang Diyos na ating sinasamba. Kaya sa paglapit natin na yan sa ating Panginoon, mga kapatid, gaano man kalaki ang kasalanan mo, gaano man dami ang nagawa mong pagkakamali sa harapan ng ating Panginoon, gawin natin kung anong ginawa ng babae. Kasi diyan nalulugod ang Panginoon. Kapag iyak ka na sa kanipanan ng ating Panginoon, na nagsusumbong kayo, na masambit, alam ng Diyos ang pangangailangan mo, alam ng Diyos ang gusto mong sabihin sa Kanya, makikita ng Panginoon sa puso natin. Amen. Amen? Hallelujah. So ganun din tayo, mga kapatid, kaya may kasabihan, action speak louder than words. Kahit hindi ka man pasalita, nagsalita ka sa puso't isipan mo sa ating Panginoon, mga kapatid, naririnig yan ng ating Panginoon Diyos. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So sa ating conclusion, mga kapatid, dito tayo magtatapos. Hallelujah. Ang Lucas chapter 15, hindi na natin ano yan, mga kapatid, ang tungkol sa alibugang anak. Alam natin ang pangyayari ito, hindi na ito baguhan, lagi na ito pinapangaral sa bawat isa sa atin. Ang tungkol sa magkapatid, tungkol sa alibugang anak na hiningi niya
ang kanyang mana sa kanyang ama at nilustay sa palunging pamumuhay. Lahat ng ginawa niya, mga kapatid, no, ay nagwalda siya ng kanyang kayamanan hanggang sa naubos, no? At nang wala na siya, mapatid, hallelujah, kayamanan, doon siya nakapag-isip, no? Inubos niya sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang kabarkada. Isipin mo, mapatid, kung sinong alibugang anak. Di ba bawat isa sa atin? Lahat tayo alibugang anak, mga pasaway. Ngunit dahil, mapatid, sa pagmamahal ng Diyos, di ba? Nung nanumbalik siya sa ating Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya, actually, mapatid, ang sabi niya, gusto niya nang bumalik doon upang maging alipin na lang ng kanyang ama. Kasi maraming alila ang kanyang ama, na sobra-sobra ang pagkain. Ang gusto niya lang ay mabusog, mga kapatid, o magkaroon siya ng pagkain sa pangangailangan niya sa araw-araw. Kaya nanumbalik siya doon. Kaya sabi niya, wag mo na ako ituring na iyong anak. Hariin mo ako na isa sa iyong mga alipin. Ngunit ano ang ginawa ng kanyang ama? Nakita niya palang napapabalik ang kanyang anak, nahabag na ang kanyang ama. Ang kanyang ama pang lumapit sa kanya, niyakap siya ng kanyang ama. At nung sinabi niya, wag mo na akong gawing anak mo, hariin mo na akong alila. Anong sabi ng kanyang tatay? Magmadali, magdala ng magandang pambihis, bigyan ng singsing ang kanyang kamay, lagyan ng sandalyas ang kanyang paa, at magpakatay ng pinakamatabang guya, at magpipista tayo ngayon. Amen. Ganon din sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah! Kung tayo ay patuloy na nanumbalik sa ating Panginoon, mga kapatid, sa ginagawa natin, mga kapatid, hallelujah, magkakaroon ng kasayahan, ng kagalakan, magkakaroon ng pista. Amen? Hallelujah, magkaroon ng handaan at kagalakan sa presensya ng ating Panginoon. At lagi nating tandaan, mga kapatid, minsan kasi tayo, pag nagkakamali, nagkakasala, o nakalabag sa ating Panginoon, lumalapit tayo sa ating mga kapatid, o sa ating pastor, o sa ating leader, mga kapatid, ang una mo dapat lapitan ang Diyos. Amen. At ang Panginoon kikilos sa leader mo, sa pastor mo, at sa kapatid mo, kung paano kanila tatanggapin bilang kapatid sa pananampalataya. Amen? Hallelujah! Kasi kung sa kapatid mo o sa leader mo, kapatid, maaaring pag-anuhin ka pa. Ngunit kapag sa Panginoon ka, kapatid, direct sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya sa paglapit natin, kapatid, yan ang gagawin natin sa Panginoon. John 14:15, ang sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Amen. So kung love natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang mga pinag-uutos. At isa sa utos ng ating Panginoon, ang sabi ng 1 John chapter 4 verse 19 to 21, tayo ay nagsiibig sapagkat siya ay unang umibig sa atin. Hindi mo kayang ibigin ang kapatid mo o yung kapwa mo na dito lang tayo nagkakilala kung hindi ka muna unang inibig ng Diyos. Amen. Kaya nagmamanifest ang pag-ibig sa buhay natin kahit gaano nakasama ang ginawa sa iyo, mga kapatid, no? Parang ayaw mo na sa makita, no? Yung parang nakikita mo na, alibadbaran na ako sa mukha mo. Lagi ko naririnig yan. No? Kung ikaw nga pinaniibig ng Panginoon, pinalaya ng Panginoon, bakit hindi mo kayang ibigin ang kapwa mo? Amen. Amen. Lalo na kapwa mo sa pananampalataya, mga kapatid. Kung ganyan din sabihin ng Panginoon, dahil sa kasalanan ginagawa natin, nalibadbaran na ako sa ginagawa mo. Di ba masakit? Di ba? Love one another. Kasi binigyan tayo ng Panginoon kung paano umibig sa bawat isa. Kung sinasabi ng sino man, ako yung umibig sa Diyos at nalibadbaran ako sa mukha mo, no? At napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. So kung ayaw mo maging sinungaling sa harapan ng ating Panginoon, we need to love one another, no? Kung paano tayo binigyan ng halimbawa ng ating Panginoon. Amen? Sapagkat ang umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, ay paano makaibig sa Diyos na hindi niya nakita? Ang kapatid mo, nakikita mo ng pisikal, harap-harapan, hindi mo kayang ibigin, tapos gusto mo yung umibig ka sa Diyos, hindi mo nakikita ang Diyos.
So sinungaling ang sabi ng ating Panginoon. Amen. At ang utos na ito mula sa Kanya ay nasa atin. Nang umiibig sa Diyos ay dapat umibig sa Kanyang kapatid. Kaya ba natin gawin? Amen. Bakit amen na? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, if you walking in the highway of holiness, mga kapatid, you will enjoy serving God. Kapag nandun na tayo, naabot na natin yan, mga kapatid, makikita nyo na nag-enjoy na lang tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya kung gusto natin maabot ang paglilingkod na ganyan, na ini-enjoy mo na lamang ang presensya ng ating Panginoon sa buhay mo, mga kapatid, hallelujah, you need to love more and forgive more. Amen? Kaya ba natin gawin? Praise the Lord. Hallelujah. So mga kapatid, kapag nandun ka na, mga kapatid, yung ayaw mo na mawalay sa presensya ng Panginoon. Kaya nga sa, di ba, kapag napupuspos ka, gusto mo yun na lang. Gusto mo tapos na ang mundo, mga kapatid. Kapag nandun ka na sa presensya ng Panginoon. Kasi ganyan ang ating mararamdaman pag doon tayo sa langit, mga kapatid. Dito test na yan sa atin ng Panginoon. No? Inano na sa atin ng Panginoon na maramdaman natin yan. Pag doon, mga kapatid, walang humpay na doon. Araw at gabi na natin na yun, mga kapatid, mararamdaman sa presensya ng ating Panginoon. Kaya dito pala, mga kapatid, para patuloy tayong magpakapuspos sa banal na Espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa purihin ang Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid, sa mensahe niya sa araw na ito. To God be all the glory. God bless us all, mga kapatid.